Endak, balakubak, boss, yung ano, share it. Hoy, uli. I am back! Balakuba! And that's how started mag-weekend baby. Pumunta sa isang Korean restaurant at kumarga ng isang katotak na karne. At dahil nga umay na umay tayo sa pork and beef ngayong araw na to, iiwas muna tayo sa karne. Ang lulutuin natin ngayong araw na ito ay isang dish na napakadaling gawin at mas healthier sa usual pork and beef dishes na ginagawa natin. So, ang lulutuin nga natin ngayon is... Nakatikim na ba kayo nito? Kaya nakaka-addict to, sarap. So, ayun na nga. Sorry na wala ako sa focus. Ang lulutuin natin ngayon mga papsi is... sarsyado. So, paano nga ba gawin ng sarsyado at ano mga sangkap ang kailangan natin? Simple lang yan mga paps. Siyempre, ang unang-unang sangkap na kailangan natin para mabuo natin yung sarsyado natin is of course yung isda. So, yung isda, iba-iba yung pwede mong gamitin dito pag gusto mong gumawa ng sarsyado. Yung iba ginagamit nila bangus, yung iba gumagamit ng tilapia, yung iba gumagamit ng galunggong. Pero ako, ang personal choice ko pag nagsasarsyado ko, ang ginagamit ko is dalagang bukid. Yung dalagang bukid, dalawang klase yan. Merong pahabang dalagang bukid at saka yung palapad. So, ang ginagamit ko yung palapad. Tawag nila rito babae. Babae na dalagang bukid. Bakit ko ginagamit yung palapad? Kasi ito yung type ng dalagang bukid na hindi masyadong matinik. Yung pahaba kasi, medyo hassle kainin yun. Ang tinik nun man. At syempre, yung isa pang pinaka-importanting sangkap sa dalagang or sa sarsyado natin is yung kamatis. Wala namang sarsyadong walang kamatis, di ba? So, kailangan natin ng kamatis. Napaka-importante niyan. After ng kamatis, of course, meron rin tayong sibuyas, bawang, garlic powder, ketchup na optional. Naglalagay lang tayo ng ketchup para manamis-namis yung sarsyado natin. Pero kung hindi nyo naman gustong medyo matamis yung ulam nyo, edi wag kang maglagay nito. Kanya-kanyang trip lang yan. And then of course, cayenne pepper para medyo may konting sipa or anghang yung sarsyado natin. And meron rin tayong dahon ng sili. At huling-huli meron tayong dalawang itlog. I have 2 eggs, the left and the right. Hindi ko na itutuloy yung kanta. Kung saan na tayo papunta. But wait, there's more! Siyempre, meron rin tayong pamintang durog. And... asin, baby! So, simulan na natin ang pagluluto ng sarsyado. Ang unang-unang step natin is siyempre, hugasan natin yung isda, tapos aasinan natin. So after hugasan natin yung isda, iwaan natin sa gitna para habang niluluto mo or piniprito mo hindi mahilaw yung loob, kaya natin lalagyan ng hiwa. So after natin lagyan ng hiwa, syempre aasinan na natin. After natin asinan, syempre lagyan natin ng konting garlic powder. And konting cayenne pepper. Okay, set aside lang muna natin and then hiwain natin yung kamatis, sibuyas, and then yung garlic natin.
Okay, Doc. So, after natin hiwain yung mga sangkap natin, sisimulan na natin lutuin ang ating sarsyado. So, paano nga ba magluto ng sarsyado? So, dalawang parts yan. So, yung unang-unang part ng pagluluto natin is yung pagpiprito ng isda. So, after natin iprito yung isda, iseset aside natin yan. And then, gagawa tayo ng sauce. So, kung paano gawin yan, dalawang proseso na yan, watch and learn, mga papi. So pag mainit na yung mantika natin, pwede na natin ilagay yung isda. So make sure nasa medium heat lang yung frying pan natin or yung induction cooker natin para huwag masunog yung isda. And pag medyo alam mong luto na isda natin, sa kabilang side, ibabaliktad na natin siya. At pag luto na yung isda natin, we can set it aside. At mukhang luto na rin tong isa. So, isa-set aside na rin natin siya. And para dun sa second part ng pagluluto ng sarsyado, gagawa na tayo ng sauce. So, unahin natin igisa yung sibuyas natin. Siyempre, after ng sibuyas, isusunod natin yung bawang. At pagluto na yung bawang natin, isusunod na natin yung kamatis. At pag medyo half-cook na yung kamatis natin, titimplahan na natin siya. Lalagyan natin siya ng konting paminta. And of course, konting asin. And magdadagdag na tayo ng ketchup. Siyempre, after ng ketchup natin, mag-add tayo ng 2 shot glass ng tubig. Wow. Nababayaan lang natin siyang kumulo. At pag kumukulo na yung sauce natin, maglalagay tayo ng itlog. Itlog natin. Yan. Ng isang itlog. Kanina yung kanan, ngayon yung kaliwang itlog nilagay natin. Ayan. So, haluin lang natin para hindi mabuo yung itlog natin. So, ayan na yung sauce ng sarsyado natin. Lagyan natin ng konting dahon ng sili. Or dahon ng sibuyas, not sili. Ang sauce natin. So that's it. Pansit. And that's how I cook my version of sarsyadong dalagang bukid. Sarap niyan, baby. Nanalo yan. I bet my kwet panalo to. Siyempre, lagyan natin ng garnish. Masaya. And that's
Pasit Pansit. That's how I cook my version of sarsyadong dalagang bukid. Para sa inyong mga bago sa channel ko, please don't forget to comment, like, and subscribe. And pakiclick na rin yung bell button para ma-notify kayo pag may mga bagong upload akong video. So for now, hanggang dito na lang muna tayo. Happy weekend. Always remember, good food, good people, good times. Spread the love. Thank you.